Sadya nga bang pinatahimik ang leader ng Ozamis Robbery Hold-up Group na si Ricky Cadavero at kasama niyang si Wilfredo Panugalinga. Yan ang gusto malaman ni Justice Secretary Laila De Lima at Interior Secretary Mar Rojas sa paggulong po ng investigasyon sa pagkakapatay sa dalawa. At habang umuusad ang pagsisiyasat, tinanggal na muna si Chief Superintendent Benito Estepona bilang Calabarzon Police Director. Saksi si Ian Cruz. Taliwas sa mga pahayag ng mga police escort ng napatay na leader ng Ozamis Robbery Group na si Ricky Cadavero at kasamang si Wilfredo Panugalinga. Hindi motorsiklo kundi isang kotse at isang SUV ang humarang umano at namaril sa convoy na maghahatid sa kanila sa Cavite. Ayon yan sa tatlong saksi na natuntun ng National Bureau of Investigation at Commission on Human Rights sa pagbabalik nila sa lugar kung saan nangyari ang pamamaril. Ang isa sa tatlong saksi, nakita pa raw mismo ang pagbangga ng dalawang lalaki mula sa mga humarang na sasakyan. Isa sa kanila ang nagpaputok sa security convoy. Ilang sasakyan? Ilan dito po? Oo. Dalawang sasakyan. Ilang tao po nandun? Dalawa. Pero takot daw ang pamilya ng saksi na makipagtulungan sa mga otoridad. Sino nga ba itong mga nangharang? Regardless of whether sasakyan or motor, sino nga ba sila? Were they there really to help the victims escape or were they really there to kill the victims? Sa gitna ng investigasyon, isang granada ang natagpuan ilang metro mula sa lugar pero inaalam pa kung may kinalaman ito sa pagharang umano sa sasakyan. Sa mismong van naman na sinakyan ni Cadavero, natagpuan ng isang slug at isang shell ng bala na indikasyon daw na may nagpaputok sa loob ng van. Naglatag na rin ng mga tali ang ballisticians na magpapakita sa direksyon at pinanggalingan ng mga bala. Wala pang tinutumbok na grupo sa gitna ng pagharang sa convoy, pero kahapon nagpaalala na si CSR sa mahabang kasaysayan ng paglabag umano ng pulisya sa rules of engagement. Marami kasing mga kriminal ang napapatay habang nasa kustodiya na ng pulisya. Kapwa nasawi sina alias Kambal at Kulot mula sa mga tama ng bala. Itinakbo pa sila sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Kaya naman binuo na ng Internal Affairs Service ng PNP ang Task Force San Pedro. Findings na kung ano talaga nangyari, kung talagang meron bang attempt to rescue yung dalawang leader o talagang merong attempt to grab the firearms of this policeman. Marami ring tanong si Justice Secretary Laila De Lima bagamat hindi malinaw kung pinagdududahan din niya ang hanay ng pulisya. Merong bang dahilan para i-silence si Cadavero? Tanong ko yan. Meron kayang dahilan para ma-silence? Marami bang alam si Cadavero? Pero si Interior Secretary Mar Rojas, hindi na pulis ang pinaghihinalaan batay sa mga natanggap umanong intelligence reports. Kaduda-duda itong mga pangyayaring ito, hindi nasagot ang napakaraming mga katanungan. Talagang aalamin natin at papanagutin natin kung sino dapat na managot dito. May mga intelligence reports na napakalaking sindikato ang nasa likod dito at ninais nilang patahimigin, i-silence itong si Mr. Cadavero at ang kanyang kasama na codename Kulot. Bukod sa 4 na opisyal ng Calabarzon Police na inilagay sa floating status at 10 Police Non-Commissioned Officer na kasama sa operasyon ang idineklarang restricted to quarters. Sinibak na rin sa pwesto bilang direktor ng Calabarzon Police ni Chief Superintendent Benito Estepona. Yan ay habang patuloy ang investigasyon. Hustisya naman ang patuloy na sigaw ng pamilya Cadavero. Kanina, naging emosyonal ang kapatid ni Cadavero na kagagaling lang sa ibang bansa. Nang una niyang makita ang bangkay ng huli. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.